Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Pantay at Kasangga. At syempre po ito po ang lingkod, Terry Alpa po. Kami po ay mapapakinggan nyo sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po ang boses ng Kawal Pilipino. Okay, ngayon po ay meron po tayong kasama ngayon. Pakilala na po natin si Sir Robert Delgado. Siya po ang president ng NAPC. Ito po yung National Association of Filipino Choir. Okay, sir, bati mo na po kayo sa ating mga followers and viewers. Hi! Magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Ako po si Robert Delgado. Kinagagal ako kayong makasama ngayon dito sa program na ito. Okay. Unang-una kailangan kilalanin muna po natin sa Sir Robert. Okay, Sir Robert, bilang Pangulo po ng NAPC, ito po yung National Association of Filipino po, no? Ito po yung mga choir, ano po? Oo, mga choir, okay. mga koro. Ano po ito? Kailan po ito tinatag? Itinitag lang ito last year, August 21, 2024. Tinatag namin ito sa Puerto Princesa. At ito ay isang organisasyon ng iba't ibang mga asosasyon ng mga choir sa Pilipinas. So meron kami mga member associations sa Palawan, sa Iloilo, sa Northern Mindanao, sa Davao, meron din sa Cavite, at lumalaki pa yung organizations namin na yung mga regional associations. Ayun. So, Sir Bali, ano po ang naging inspirasyon nyo? Bakit po ito ang napili nyo na buuin na grupo? Kasi nagsimula ako bilang miyembro ng Madrigal Singers. Nice. Noong 1980s, member ako ng Madrigal Singers. So mula noon, ako ay at saka ako rin ang aking kurso sa nung ako'y college ay music sa UP College of Music. So mula noon ay nahiligan ko na ang magturo ng choir. Iba't ibang koro mula lahat ng government agency dati, private, naturuan ko na lahat, mga doktor, mga teacher, lahat-lahat naturuan ko na. Tapos naging conductor din ako ng San Beda University, ng iba't PWU. So naisip ko na, at saka ako ngayon ay nagpi-PhD sa music. Ngayon yung aking dissertation sa PhD in music ay all about choral music. So lahat ng naging experience ko sa choral music mula nung ako yung naging member ng Madrigal Singers hanggang ngayon ay ibubuo-buo ko lahat yan para maging under ng isang dissertation ko sa aking PhD in music sa UP. Okay. So, yung pong inyong samahan po ngayon, group of choir po. So, marami po kayong member? Nagsisimula pa lang kasi yung organization namin, pero ang mga members namin ay iba't ibang asosasyon ng mga koro sa iba't ibang region ng Pilipinas. Katulad ng sinabi ko kanina, meron kami asosasyon sa Northern Mindanao, meron kami sa Iloilo, sa Palawan, sa iba't iba. Ano pa lang ito, parang informal pa lang organization. Hindi ko pa ginagawang formal kasi kailangan ayusin muna namin yung aming organization para mabigyan namin talaga ng serbisyo yung iba't ibang mga koro natin dito sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ayun, napakaganda po niya. Alam niyo, ako po ay isa sa fans ng Madrigal. Ano po, ibig ko sabihin sikat po kayo talaga nung araw Talagang hinahangaan po So, bali, kailan lang po kayo ba na nag-retire o nagkahiwa-wala? Ay, hindi. Matagal na. Kasi 1983 pa ako member ng Madrigal. So, doon kami nanalo ng iba't ibang mga competitions sa Europe. Ngayon, noong 1992, nag-offer sa akin magturo sa Hong Kong, sa iba't ibang bansa. So umalis na ako sa Madrigal. Kayo po yung unang umalis sa grupo? Marami. Kasi naman yan, iba-ibang mga batch ng mga singers yan. So isa na ako sa umalis noong 1992. Ngayon, nakahiligan ko talaga ang choral music. Na-miss ko talaga ang pagkanta at pagturo sa choir. Kaya bumalik ako ng Pilipinas at ito na yung aking ginawang parang
aking buhay mula nung dumating ako hanggang ngayon nagtuturo pa rin ako ng choir. Ngayon, ako ang nag-handle ng PCSO Choral. Na PCSO. So, nakakatuwa naman dahil maganda yung binibigay nila. Saan po namin pwede mapakinggan po? Ang PCSO, kasi last year lang ako naging conductor ng PCSO Choral. So, ngayon binubuo pa namin. So, baka magkaroon kami ng concert under the prodding of our general manager, si General Manager Mel Robles, na kasalukuyang nag-iikot-ikot sa buong Pilipinas kasama ang ating First Lady at nagbibigay ng mga charity, charity timba na sinasabi nila. Charity to. Oo. Okay. So, Sir Robert, tayo po ba ay nagkaroon din po ng solo concert or solo singing Yeah, engagement? oo, kasi nung nagtuturo ako ng choir, lalo na yung tinuruan kong PWU Choral at saka yung San Beda College Choral, sa coro lang talaga ako. So, yun, nagko-concert kami noon, nanalo din kami sa mga international competitions. So, naranasan namin na magkaroon ng solo concert. Ngayon, ang hawak ko ngayon ng Philippine Male Singers. So, nagko-concert din kami. Nananalo pa rin kami sa international competitions hanggang ngayon. So, last year, yung grupo ko ngayon na male choir ay nagpunta sa Germany ngayon. Kararating lang nila. Pero hindi na ako sumama kasi busy ako dito sa aking next project. Nga po, napakalaking project po. So, speaking of your big project, ito po yung gaganapin 2025 Palawan International Choral Festival. Mukhang napakalaking event nito, sir. Sana. Ano po ba yung mga detalye po Okay. nito? So, yung International Choral Festival yan, maraming mga iba't ibang gawain, pang-koro ang gagawin namin dyan. Unang-una, meron kaming choral conference. Ito ay mga dakdakan na mga diskusyones about choral music. Tapos, that's number 1. So, meron kami mga international speakers dyan, galing ng Ukraine, galing ng Poland, Germany, Guam, iba-ibang bansa yon. Tapos, at saka Korea. Tapos, number 1 yan. Number 2, mayroon kaming competition ng mga choir. So, meron kaming napili na finalist ng choir from the Philippines na maglalaban-laban for the grand prize. So, ang cash prize dyan ay aabot ng 300,000 pesos. Tapos, meron pa rin kaming isa, yung Burunyugan Festival. Ito naman, non-competitive. Pero yung mga kasama dito ay mga choirs from the different municipalities of Palawan. So, meron taga Nara, meron taga Coron, and lahat-lahat na iba-iba. So, 10 yun. So, marami yun. And lastly, ayun, meron kami mga interview ng mga choir. So, ito talaga ang buhay choir talaga na para sa lahat ng mga koro natin sa Pilipinas. Yes. Nabanggit niyo po, sir, na meron po tayong isang choir lang po para lang lumaban po sa competition. Ay, hindi. Marami yun. Marami po mga So, Pilipino. basta marami mga national finals ang maglalaban para for the grand prize. So, yung grand prize na yan, yung ang mananalo dyan, abot ng 300,000. So, pero marami rin pong ibang bansa na kasali po. Ngayon, wala munang Ito po sa Palawan. wala munang na-qualify na galing sa ibang bansa. Pero hopefully next year, marami nang pumasok na galing sa ibang bansa. Kasi po ito yung first time nyo. First time pa lang. So, ang international context niya ay yung mga speakers at saka yung mga jury ay galing sa iba't ibang mga bansa. Opo. Pero ito pong gaganaping competition, di ba, nabanggit niyo po, meron. So, mostly po, Pinoy choral group po. Yes, so iba't ibang regions. So, dun sa finals namin, ang maglalaban-laban dyan ay choirs from Caraga, from Bicol, from NCR, meron din NCR, may Calabarzon, at merong taga Mimaropa or taga Palawan mismo ang maglalaban sila sa ang choir galing. competition. Ano po bang ang qualification po para talagang makapasok po kayo dyan? Oo, kasi ang aming original na qualification pwede kayo mag-apply kung gusto niyo mag-apply. Kaya lang, naisip namin sa hirap ng pamasahe papunta sa Palawan, inisip na lang namin na pumili na lang ng mga choirs na talagang
magagaling na talaga para yun yung maging finalist namin dun sa competition. Ayun. Oh, napakaganda naman ng project nyo, sir. Congratulations Ay, po. salamat At saka po. sa mga accomplishment nyo bilang dating Madrigal singer. Iba, at sabi nyo nga po, nagkaroon din po kayo ng mga solo, concert, ganun po. Opo. Ayan, congratulations po, sir. Bali po, sir, ingan ko na lang po kayo ng mensahe po. At saka imbitahan niyo po yung ating mga followers and viewers, lalo na po ang ating po mga OFW at Okay. saka po mga sundalo. Kasi alam nyo kung hindi nyo tatanungin, ako ay nagsilbi sa Hong Kong Bayanihan Trust sa mga OFWs natin sa Hong nice. Kong Bayanihan Trust. Ako yung naging administrator ng kanilang building. At saka nung nasa Italy ako, ang mga hinawakan ko din yung mga Filipino OFWs. Tapos ngayong last year lang, ako ay nagturo sa choir ng OWA administration dahil nga dun sa dating administration ng OWA, kaibigan ko, so nakuha ko. Ang gusto ko lang sabihin ay para ay itong choral festival nito ay para sa mga koro talaga natin sa Pilipinas na ito yung mga korong hindi masyadong sikat, hindi masyado or kailangan ng maturuan ng maganda para ma-engage sila sa mainstream kasi marami tayong korong magagaling dito sa Pilipinas. Kaya lang, sa dami ng magagaling, yung iba naiiwan, kulang sa training. So yun ang gusto Exposure din kong siguro. exposure at saka walang tulong sa gobyerno. So yun yung aming advocacy para mahatak sila para at least maging maganda yung kanilang experience sa pagiging choir members. Tandaan natin, bawat kanto may choir. Bawat simbahan, hindi lang isa ang nagsisilbi sa simbahan. Hindi lang isa ang choir. Sa isang parish, mga 5 yan, hanggang 10 yan. So, tapos lahat ng schools may mga choirs din. Maraming mga government agency may mga choirs din. So, kalat-kalat lang kasi sila. Para lang sa sarili nilang kapakanan yung ginagawa. So, ang goal talaga ng National Association of Filipino Choirs ay ipag-isahin yung kultura ng choral music sa Pilipinas, yung disiplina. So, inaya namin, lalo na yung mga malalapit sa Palawan, mga taga Palawan, Puerto Princesa, may Maropa area, na pumunta dito sa mga discussion, sa conference namin dito sa festival para maintindihan nila kung ano yung kanilang passion, kung ano yung passion nila, kung bakit sila nagsisilbi sa simbahan bilang choir. At kasi ang aming focus ay hindi lang yung musical aspect ng choir, pati yung sociological aspect, yung pagkatao ng isang member ng isang choir. So, mas maganda mabibigyan ng values, ethics, yung mga ganyan, yung mga choirs. Ang galing naman. At tamang-tama po pala kayo sa aming programa kasi part of OFW, yung dami niyo palang ginawang Oo, marami akong service. tulong ginawa sa nung nasa Hong Kong ako. Kasi ako rin yung nagtayo ng mga iba't ibang mga activities. Di ba, there was a time nagka-issue yung mga OFWs nandun na sa may Chatter Road, sa may mga sa mga kalye. garden. Ay naku, ako yung napili na mag-organize ng mga events para lahat yung mga hindi naman lahat, pero marami sa mga OFW pumunta doon sa center para doon sila binigyan namin sila ng mga workshop, yung mga courses like yung pag-makeup, pag yung mga beautification course para aside from being their yung kanilang trabaho sa Hong Kong, meron pa sila skills na ma-develop. Yes, ang galing. Meron pa nga akong doon yung si Mother, yung isang doon tinuruan namin mag-bake ng cake. Sabi niya, sige ako magtuturo mag-bake ng cake. Naku, sino naman yung cake na binake niya? So, yung mga gano'n, Ang galing nakakatuwa. naman kasi instead of, kasi usually gawa nila habang day off nila, nakatambay lang Tambay ang lang, ginagawa. kain. So ngayon naging useful dahil Oo, maraming natutunan. Natututunan sila. Minsan dinadala ko si Mama Ricky doon, Ricky Reyes. Siya magbibigay si Mama Ricky ng mga mga courses in doon, in hair styling. Yun, kaya lang after noon na punta naman ako sa Italy, na racket ako, kumbaga nahila ako sa Italy. Huwag ka na dyan sa Hong Kong, doon ka sa Italy. So ako naman nag-market ng mga magazine. No? So talagang ko ang OFW talaga. Kaya malapit ako sa mga OFWs natin. Lalo Kailan sa po yun? Anong year po kayo nandun? 90s pa yun So matagal na yun. Pero hanggang from 80s,
from 92 to 98. Ayan, nasa abroad ako. Pero di na kayo, after that, di na po pa ba kayo Mas kasi inano ko na yung ano ko sa yung choir. pinaka-ano. Yung core, yun talagang pinaka-love ko. So ngayon, dahil sa marami nangyari sa amin, bilang nanalo kami sa mga international competition, parang nag-give back ako sa choral community din ng Pilipinas. Ayun, ang ganda po niya na kasi bibigyan nyo ng pagkakataon yung mahuhusay nating mga choir, no? Nasabi nyo nga hindi nabibigyan ng exposure. Okay, Oo. po. Like, for example, ngayon, yung mananalo dito, ang magiging price na 300,000. Makakatulong yun sa pamasahe nila kasi lalaban sila sa mga international competition para makilala din marami ding Pilipinong manalo sa international competition. Usually po, ilang members po ang mga choir? Minsan, nasa 20, pinakamarami, 40. So, meron pa mga masahihin mo lahat yan. Merong competition sa Spain. Meron 40 tao. Papamasaya mo, paano mo ma-raise na wala namang tulong ang government. Yun ang importante. Dapat may suporta po. Yes. So, ito yung aming ginagawa para mabigyan namin ng suporta. Yung mga magagaling talaga, binibigyan namin ng pagkakataon na makapag-travel. Yan ang pinakamagandang objective ng inyong grupo, yung association nyo, na makakuha rin po ng budget. Kasi pag ganyan po, pwede na po kayong mag-request for sponsor. Kaya nga, natutuwa ako dahil kahit na ako yung nagtuturo ng choir ng PCSO, binigyan din nila ako ng suporta. Ika nga sa kanilang sa kanilang tagline hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Talagang hindi ako inurungan sa pagtulong sa akin. So nagbigay sila yung major sponsor ko para dito sa event na to. Ayun, saludo po kami sa inyo, sir. Pero huwag niyo pong kalimutan yung ating po mga sundalo. Tayo po ay nasa estasyon po ng Boses ng Kawal Pilipino. Meron pong choir ang mga sundalo. Ngayon, at saka nagturo din ako doon. Kaya lang nung time na yon, ang tinuruan ko yung mga asawa ng mga general doon sa sa Fort Bonifacio. Kaya nga laki na rin yung experience ko sa pagtuturo yung mga So, ang alam ko, meron akong isang colleague sa dating member din ng Madrigal Singers. Siyang na yung nagtuturo sa pulis ata yung tinuturuan niya, pero meron din mga sundalo. Magagaling din po ang mga sundalo, yung mga pag-awit nila. Ayan. Okay. Ang galing naman po. Congratulations po, sir. Talagang very talented. At saka, napakaganda ng inyong idea na talagang makakatulong po sa inyo pong kapwa na alam nyo, ang damdamin ng isang maging miyembro ng choir, di po ba? Tsaka ganun talaga kahit na hindi ka mayaman pero mayaman ka naman sa mga tao. Pag nakikita mong masaya yung mga taong tinutulungan mo parang lumalago na rin yung yaman mo sa sarili mo. Ayan, susubaybayan natin yung event ni Sel dyan po sa At saka Palawan. pa lang yan, una pa lang yan. So marami pang mangyayaring kasunod dyan. So, ngayon pa lang, kasi first event ng National Association of Filipino Choir. So, I'm sure sa susunod na mga events, malalaman na nila, ito pala yung gininto ang tawag dito, advokasya ng aming organisasyon. Yes, talaga. Minto talaga. Yung palang napakarami pa pong magagaling talaga. Tsaka pala, yun, katulad niya, meron din nagbigay ng sponsors like yung PAL, Philippine Airlines. Tapos meron din yung GSIS. Biro mo, kaya bago pa lang ng aming organization, madami nang nagbibigay ng sponsors. Lalo na ngayon, after the Palawan. Wow. Kaya natutuwa ako sa inyo, doon sa mga media partners natin, nutulungan talaga kami. Yes, patuloy po namin kayong susuportahan. Salamat. Kasi po napakaganda po ng inyo pong advocacy. At sana po tuloy po talaga yan. Magka-partner tayo dyan pagdating sa sama-sama po tayo. Ayan. Okay, kung wala na po kayong karagdagan, sir, pansamantalang pagpapaalam po. Sige. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, madam. At maraming salamat din sa Margot, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, lalo na yung mga sponsors namin, mga choirs, mga tao. At hindi lang ito ang una at huli. Marami pa kaming gagawin para sa kinabukasan ng koro ng Pilipinas.
Sa buong Pilipinas yan, hindi lang sa Metro Manila yan. Ha? Yes, at syempre dapat magbalik kayo sa Armed Forces. Oo naman, pwede naman bumalik. Balik-balik lang. Oo. Okay, thank you po, Thank you so sir. much. At maraming palakpakan po para kay sir. Ako na lang papalakpak. Mapapakinggan niyo po yan. Ang aming mga you. palakpak. Thank you Sige, po. salamat. Good luck po. Ito po Oo. si Terry Alba Terry. po. Para po sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Sa 11:34 po ng AM. Nasa mainstream po tayo, sir. Salamat.